sama-sama tayong magiging karakli. Sa kauna-unahang pagkakataon, sumalang sa pre-trial chamber ng International Criminal Court o ICC ang isang dating Asian head of state. Pasado alas 9 ng gabi dito sa Pilipinas, humarap sa pamamagitan ng video link si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa detention center ng ICC. Mahaba raw ang biyahe ng dating Pangulo at malaki ang time difference kaya hindi na siya personal na pinaharap sa pre-trial chamber 1. Nahaharap si Duterte sa kasong murder as a crime against humanity para sa kampanya kontra droga ng kanyang administrasyon. Marap naman sa pre-trial chamber sa ICC si dating Executive Secretary Salvador Medialdea na tumatayong counsel ng dating Pangulo. Sa initial appearance hearing, verify ng mga judge ang pagkakakilanlan ng dating Pangulo at ipinagbigay alam ng pre-trial chamber ang mga reklamo laban kay Duterte. At ang panghuli, inisa-isa ang mga karapatan ng dating Pangulo sa ilalim ng Rome Statute. Makakausap natin ngayon si GMA Integrated News stringer Andy Peñafuerte III na nag-uulat live mula sa The Hague, Netherlands. Andy, anong latest dyan? Magandang gabi sa inyo dyan sa Pilipinas, Pia, at magandang hapon dito sa The Hague. Nagsimula ang first appearance ng dating Pangulong Rodrigo Duterte 2:34 p.m. dito at natapos 2:59 ng hapon. At tulad nga ng unang ibalita, wala po si dating Pangulong Duterte sa chamber at humarap siya sa live stream. At tulad din po ng ating naibalita, binasa ng mga hukumang kasong isinapalaban kay dating Pangulong Duterte. Iya? Andy, linawin ko lamang sa mga sandaling ito dahil kanina nakita natin doon sa pre-trial na hindi na nga pinapunta ang dating Pangulo at hindi siya pinaharap ng personal dahil mahaba ang biyahe. Ilang minuto ba ang biyahe at ano yung sinasabi nilang time difference, Andy, mula sa kinalalagyan ng Pangulo at dito sa kung nasaan yung ICC? Iya, ang ICC, ang detention center kung nasaan ngayon si dating Pangulong Duterte ay 1.4 kilometers away mula sa ating kinatatayuan dito. At kung magta-taxi at kung magsasakyan, ito ay walang minuto lamang. Pero kung lalakarin, ito ay 19 minutes away. Samantala, itong nakita niyo sa aking doktoran, kasalukuyang nagsasalita si dating spokesperson Harry Roque. Kinakausap niya ang mga kababayan natin dito. Balik sa iyo, Pia. Alright. So Andy, linawin lang din namin dahil sabi mo nga nandyan si Attorney Harry Roque, dating presidential spokesperson, pero si dating Executive Secretary Salvador Medialdea ang humarap doon sa pre-trial chamber. Si Attorney Harry Roque ba ay tatayuring legal counsel ng Pangulo kasama ni dating Executive Secretary Medialdea? Sa ating initial na impormasyon, nung nakausap natin si Attorney Roque pagkatapos nung first appearance, kinumpirma niya na napagbigyan ng kanilang hiling na siya yung nakasama doon sa legal counsel. Iyan po ay base doon sa initial na informasyon na sinabi sa atin kanina ni spokesperson Harry Roque. At kanina rin po, doon ulat ko sa 24 oras, sinabi natin na sinusubukan po nilang makita ang dating Pangulo. Kinumpirma po ni Roque na hindi po nila nakita ang dating Pangulo nung bumisita sila sa penitentiary dito sa may ICC detention center kanina. So ngayon lang daw sila nakakuha ng go signal o ngayon lang daw sila pinayagan ng korte. So inaasahan natin na sa anumang oras ngayon makikita nila ang dating Pangulo. At ayon din kay Attorney Roque, priority raw nila ay makita ni VP Sara Duterte ang kanyang ama. Alright, so Andy, ibig sabihin kasama na dyan sa mga makikipag-usap kay dating Pangulong Duterte, sina Vice President Sara Duterte, ang kanya anak, si Attorney Harry Roque. Kasama rin ba si Senator Robin Padilla dahil kasama rin siyang dumating ni Vice President Duterte? Tama ka dyan, Pia, kasama dito sa ICC si Senator Robin Padilla. Sa ngayon,
inaalam pa natin kung sila ba ay papunta ng detention center dahil siguro mga 10 minutes ago lumabas si VP Sara doon sa exit ng security station area. At ngayon nasa likod natin si Attorney Harry Roque. So nakatanggap tayo ng ulat ng alas 5 ng hapon na magkakaroon sila ng press brief ng media interview. So aantabayanan natin na magiging update nila. Alright, abangan na namin yan, Andy, no, para malaman din natin kung ano yung magiging paghahanda nila dahil ang itinakda ng ICC na susunod na hearing ay sa Setyembre pa. So medyo mahaba-haba yung kanilang panahon para makapaghanda. At syempre gusto natin malaman kung ibig ba sabihin nito halimbawa si Vice President Duterte pati na yung mga legal counsel ni dating Pangulong Duterte ay hindi naaalis mula dyan sa The Hague sa Netherlands. Pero Andy, alam ko sa pagbabantay mo dyan, marami ka mga nakakasalamuha at nakikita na mga kababayan natin ng mga Pilipino. May iba na sumusuporta, may iba rin na tutol no, sa may ibang sumusuporta kay Pangulong Duterte at yung iba naman sumusuporta sa naging hakbang ng ICC. Nagkakaroon ba ng tensyon sa pagitan ng mga grupong nandyan sa labas ng The Hague o ng ICC? Sa ngayon, nung bago tayo pumasok dun sa chamber, yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, nung narinig nila na paparating dito yung mga kontra, yung mga tutol kay dating Pangulong Duterte, dahil ito ay sila ay nagsasagawa ng kilos protesta, marami doon sa mga taga-suporta na nagsabi na keep calm, maging kalmado. Samantala, wala tayong nabalitaan na nagkaroon ng komosyon laban sa magkabilang kampo. Andy, pahuling tanong na lamang dahil alam natin na gaya ng nabanggit natin si dating Pangulong Duterte ay ang unang Asian head of state na paghadinan ng arrest warrant ng ICC. Kamusta naman yung international coverage na nakikita mo dyan sa The Hague dahil siya nga ay dating Pangulo ng Pilipinas at syempre nakikita rin natin na may iba pang mga international news agencies na nariyan. Tama ka dyan, Pia. Marami tayong mga colleagues o mga kasama sa international media na nandito. Marami tayong mga nakausap sa local media na ang sabi nila ay malaking bagay raw ito ngayon dahil nga unang Asian head of state na nilitisin dito sa ICC si Pangulong Duterte. Meron din tayong mga nakausap na mga kawani ng media mula sa Asia pero dito nakabase sa Europa at ganun din ang sinabi nila sa atin. So inatabayanan din ng ating mga kasama sa media internationally ang magiging takbo ng paglilitis dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alright, Andy, makikibalita ulit kami sa iyo. Maraming salamat sa iyo, GMA Integrated News Stinger Andy Peñafuerte III. Mga kapuso, nagtungo si Vice President Sara Duterte sa International Criminal Court para hilingin na makita ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte bago ang pagharap nito sa pre-trial chamber. Saksi, si Ian Cruz. Bago ang pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pre-trial chamber ng International Criminal Court, nagpunta sa ICC ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Kasama niya sina Senador Robin Padilla at Attorney Harry Roque. Yesterday, there was a conference with lawyers and we are here right now trying to access the former president. May mga dahilan kami pero susubukan namin ipaliban itong kauna-unahang pagdinig na ito. No? Pero itong dahilan namin ay pribadong ipararating. Sa puntong yon, hindi pa raw nila nakikita si Duterte. Kahit ang bise ay hindi pa raw nakikita ang ama. Hindi pa namin nakikita ang dating presidente. Buong araw, kahapon, hindi siya nakita dahil di umano siya ay binigyan ng medical examination. So ngayon pa lang, ang problema dito sa ICC ay daming papel bago mo makita. So we have just submitted the form to visit him. Ang priority ko is to make sure makita muna silang magtama. Kung pagbibigyan daw ng korte, 3 ang magiging abogado ng dating Pangulo. Pero sa ngayon, sabi ni Roque, si dating Executive Secretary Salvador Mejaldea pa lang ang kinikilalang abogado ni Duterte. Sa isang sulat sa ICC, itinalaga ni Duterte si Mejaldea bilang isa sa kanyang abogado sa pagdinig ng ICC. Siya rin ang itinalaga ng dating Pangulo
na umalalay sa kanya sa pagharap niya sa pre-trial chamber. Hiningi rin ni Duterte ang tulong ng Office of Public Counsel for the Defense ayon sa bumisita sa kanyang mga kinatawan ng registry. Kahapon, nagpunta sa The Hague Penitentiary Institution si Mijaldea, pero sinabi umano ng reception staff na walang Rodrigo Duterte roon. Where at the loss where he is right now? Nauna nang sinabi ni Mijaldea na hiniling nila sa ICC na madala sa ospital ang dating Pangulo dahil sa kanyang kondisyong pangkalusugan. Kasunod nito ay tiniyak ng International Criminal Court o ICC na nasa kustodiyan nila si Duterte. Dinala ito sa kanilang detention center matapos ang lahat ng medical check. Sabi ng tagapagsalita ng ICC, standard practice ang mahakbang para protektahan ang kalusugan at kapakanan ng suspect na nasa kanilang kustodiya. Well, yan nga po yung kagandahan ng ICC kasi talagang intrinsic part po yung due process, yung right to fair trial at right to an accused. Sa tulong din ng ICC, ay tinawagan ni Duterte ang Embahada ng Pilipinas para magpatulong na mabisita siya ng abogado at kaanak. Ipinarating na ito ng Embahada sa ICC. Nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ang pagkakaaresto kay Duterte ay hindi pakikipagtulungan sa ICC, kundi pagtupad sa obligasyon sa Interpol na nagpatupad ng arrest warrant. Pagkumpirma pa ng Malacanang, Office of the President ang gumasto sa private jet na naghatid sa dating Pangulo sa The Hague, Netherlands dahil bahagi ito ng assistance na ibinigay ng gobyerno sa Interpol. Sakaling maglabas din ng arrest warrant laban sa iba pang respondent at ipadaan ito sa Interpol, ay makikipagtulungan pa rin daw ang gobyerno. Pero sa ngayon ay wala pa silang impormasyon kaugnay nito. Sa isang panayam ng CLTV 36, sinabi ni dating PNP Chief Oscar Albayalde na umasa siyang poprotektahan ng gobyerno. Umaasa din naman tayo sa ating gobyerno, no? Kasi para proteksyonan po tayo. Iginit din ng palasyo na walang pinagtaksilan ng Pangulo kaugnay ng pag-aresto kay Duterte. Kasunod niya ang sinabi ni Senador Bato de la Rosa na pakiramdam niya ay nagtaksilang Pangulo at dapat ay panindigan ito ang kanyang mga salita kaugnay ng investigasyon ng ICC. Pati ang sinabi ni Vice President Sara Duterte sa isang ambush interview na may sulat umano ang Pangulo sa kanya na sinisigurong di makikipagtulungan ng gobyerno sa ICC. Nag-meeting po kami kanina ni Pangulo, kasama po ako sa meeting kanina. Hindi po namin napag-usapan yung may letter. So, kung patungkol naman po kay Senator Bato, ang betrayal po sa isang tao, kung siya naman po ay naaakusahan, hindi po ito masasabing isang issue. Mas dapat po na ang Pangulo, ang gobyerno, ay hindi nagbe-betray sa batas. Hindi siya nagbe-betray kung anong interes ng bansa. Isa sa mga plano ng legal team ng dating Pangulo ay humiling ng interim release o pansamantalang paglaya ni Duterte. Sabi ni Attorney Joel Butuyan, isa sa 5 Pilipinong nasa list of counsel ng ICC, may mga kondisyon ng aplikasyon para rito. Consideration kung mag-escape siya. No? Ang pangalawa is, meron bang risk na he will intimidate, he will antagonize witnesses and the other parties, no, kung na-release siya. Pangatlo is, will he tamper with evidence? Hindi raw kasama sa konsiderasyon ng korte ang edad ng nasasakdal. Hindi rin daw madaling makakuha ng interim release mula sa ICC. Talagang kailangan mong the burden of proof is on the part of the accused, no, to convince the judges that you will not fly away, no, from the court of jurisdiction. Pero sakaling mapagkalooban ng interim release, tila malabo rin daw na makauwi siya basta-basta sa bansa. Ang isa sa misis ng napatay sa war on drugs noong 2017, umaasang makakatestigo sila ng personal sa ICC para marinig mismo ng dating Pangulo ang kanilang sasabihin. Mensahe niya sa dating Pangulo: sana po walang offline tukhang. Buhay pa po sana yung asawa ko. Buhay pa po sana yung maraming naging biktima ng polisiyan nila. Pagbayarin mo lahat ng ginawa mo sa amin. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.